Okay guys, subukan na natin yung ginawa natin kung gumana ba. Pindutin natin yung on. Ayan, umikot. Pindutin ang off. Pindutin na naman yung start. Tapos off. Okay, gumana yung ginawa natin guys. Magandang araw po sa lahat. Sa araw po na ito ay tatalakayin natin yung about sa magnetic contactor. Paano nga ba ito gumagana at ano nga ba yung principle ng magnetic contactor na magpapaandar dito sa ating motor. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakipindot na lang po yung subscribe at bell button para update po kayo kung may bago tayong mga video. Maaari nyo pong tapusin na ang video tutorial ko ito. Titiyakin ko sa inyo ay may matututunan po kayo. Hindi nyo na po kailangang pumunta pa ng eskwelahan para matuto, kundi sa pamamagitan ng video ko ito ay matututunan nyo po. Okay guys, simulan ko na yung pagpapaliwanag about sa magnetic contactor. Ito nga pala yung magnetic contactor natin guys. Makikita natin dito sa taas is may supply siyang 220 volts. Yan yung coil niya. Kasi mayroon ding ibang contactor gaya nito, 12 volts yung coil niya. And then mayroon din tayong 24 volts. Kaya magkakaiba sila ng supply. So depende na yan kung ano ang gagamitin mo at ano ang isusupply mo. Pero sa ngayon yung papaliwanag ko yung 220 volts na contactor. So umpisahan ko dito sa line 1. Ito yung supply dito. Line 1, line 2, line 3. Ito yung main supply ng contactor. Yung labas niya is dito sa T1, T2, and T3. And then, mayroon din siyang tinatawag na auxiliary guys. Ito yung normally open and normally close. Ang normally open, ito yung 13. Tapos yung partner niya is 14. Bakit tinatawag siyang normally open? Kasi pag wala pang supply itong contactor is naka-open lang itong contact dito. Putol to dito. Itong normally close naman, tinatawag naman ito pag wala ding supply is naka-close siya na normal close siya. Tapos yung pinaka-importante dito guys, ito yung coil niya na tinatawag. Ito yung E1 tsaka yung E2. Ito guys, pag masupplyan mo itong E1 tsaka E2 ng line 1, tapos dito ilagay mong line 2. Ang mangyayari yan is mag-hold itong coil. Ito, magtutulak ito. Ang mangyari ito, pag magtulak ito guys, yung line 1 natin dito is kukunik sa dito sa T1. So, magkuklose to. And then yung line 2 din natin dito is magkuklose din itong T2. And then yung line 3 natin, magkuklose din. Tapos yung sa auxiliary natin guys, yung normally open is magko-close yan siya pag na-supply. Yung normally close natin, mag-o-open siya. Yun yung principle ng contactor guys. So susubukan nating supplyan ito guys. Yung E1 saka. So ayan na guys, na-supplyan na natin yung coil ng contactor guys. Yung line 1 E1 niya guys is nakakunik dito sa line 1 ng breaker. Then yung line 2 din is nakakunik din dito sa coil ng contactor. So i-on natin yung breaker kung ano ang mangyayari. Ayun, nag-energize na guys, nakita nyo. Kumagat, nag-hold yung coil niya. So ang nangyari pag ganyang posisyon guys, is yung line 1 dito guys, na contact, is na connect na dito sa T1 natin yung, ito yung load side natin. Tapos yung line 2 naman natin, ayan yung line 2 natin, ito, is nakakonect din dito sa 2. And then yung line 3 natin is nag-close din yan dito sa T3. So pag nilagyan natin yan ng supply, halimbawa 3 piece o single piece dito, dapat kukuha tayo dun sa breaker ng line 1, isa dito, line 2, tapos isa. Tapos kung 3 piece, iba din ang supply ng 3 piece. Kukuha din tayo dito, papunta line 3. So ang mangyayari niyan, diretso na dito kung dito tayo magkukunik ng load. Tapos yung auxiliary niyan guys, yung
13 tsaka 14. Pag ganyan siya is naka-on siya, may supply, is nag-close na yan ang contact niyan. So nagkadikit na yan. And then yung normally close naman tsaka yung 21, 22 is nag-open naman siya. So yan yung principle guys. Pagka may power siya, yung normally open is nag-normally close. Tapos yung normally close is nag-open siya guys. Ito yung supply natin, yung line 1 saka T1 is normally open talaga yan siya pag walang supply. Pero pag mag-supply siya is automatic nag-close yan siya. And then ito guys, nakikita nyo ito ay overload relay na tinatawag. Ito yung sinasalpak din dito sa ito ilalim ng contactor guys. Ayun. Yung sa load side niya dito ng contactor, dito mo lang sasalpak na yan dito. Yung tatlong ito. Ayun. Ito yun ang overload relay, yung protection yan siya sa motor. In case na may problema yung motor natin, yung load side natin, is ito yung mag-trip siya o magka-cut off sa supply. Para protection sa ating mga appliances or sa motor. Makikita mo dito guys, yung mayroon siyang apat na contact. So ito yung 96 at saka 95 is normally close yan. Magkakasama yan sa normally close pag walang problema guys. Pero pag nagka-problema tong load natin is magka-cut yan siya. Yun yung mapuputol yung supply dyan. Tapos ito na naman ang 98 tapos yung 97, ito yung normally open. Normally open siya pag may supply, pero pagka nag-cut off o may problema yung load side natin is magko-close to siya guys. Tapos dito, yung sa baba niya yan, may contact din na tatlo dyan. Yan yung 3-piece na supply para sa motor, yung load side guys. Okay guys, ngayon naman guys, i-explain ko naman sa iyo sa pamamagitan ng diagram natin dito sa papel yung mga contact nitong contactor. Para mas maliwanagan kayo guys. Bali itong line 1 dito guys. Line 1, line 2, line 3. Ito na yung contact na tatlo dito. Line 1, line 2, line 3. Tapos yung kasunod nito yung 13, 21, tapos E1. Ito yun guys. Yung contact niya na 13, 21, E1. Tapos itong sa baba naman is 14, 22, E2. Is ito naman 14, 22, ito. Tapos yung sa overload naman natin guys, ito yung contact niya is yung T1, T2, T3. Ito yun, T1, T2, T3. Tapos yung labas niyan guys, ito sa baba, ito. Ito T1, T2, T3. Ito din yung sa guys, T1, T2, tsaka T3. Tapos yung overload contact guys, yung normally closes 96, 95. Ito yun guys, 96 and 95. And then yung 98, 97. Ito yung 98 saka 97. So, i-explain ko sa inyo guys pag ang line 1 natin, sinuplayan natin to si E1, ito, coil natin. Tapos yung line 2, sinuplayan din natin yung line 2. So, nag-complete circuit na siya guys. Ibig sabihin, papalo to guys. Yung 22 saka 21 guys is automatic yan mag-open yan pag may supply. And then yung tong 13 saka 14 guys, magko-close to. Pag close nyan guys, pag nasupplyan na din to, itong line 1 tsaka dito sa T1 is magko-close automatic to. And then itong line 2, T2, magko-close yan. Line 2, T2, magko-close yan. Pag may supply siya. And then yung overload relay, didiretso din dito. Yung supply, tsaka dito sa line 2 din T2, tsaka T3. Tapos guys, itong overload relay natin guys, na contact guys, pag may supply, walang mangyayari to dito is normal lang to Ito siya is in case na may problema yung motor dito, is ito yung mapuputol, and then ito yung magko-close.
Tsaka guys, ipapaliwanag ko din sa inyo tong push button natin. Kakailangan natin to sa pag-start stop ng motor or load natin. Yung stop natin guys, ito yun. Pag pinindot mo to, kasi yung contact niya is naka normally close. Pag pinindot mo to is mag-o-open to guys. And then yung start naman natin guys, pag hindi mo yan napindot is naka-open. Pag pinindot mo yan is naka-close siya guys. So ito yung start natin guys. Tsaka yung contact niya dito guys, ay may dalawang contact yan. 1 tsaka 2 para dito sa stop. Tsaka yung 3 tsaka 4 para din dito sa normally open na start. Okay guys, yung diagram natin guys, ito na yung diagram na start stop. Bale ito yung pinaka basic na starting point natin pag gusto nating matuto ng magnetic contactor kung paano siya ipaganahin guys. So umpisa natin guys, umpisa sa line 1 guys, pumunta dito sa circuit breaker. So kuha tayo ng linya ng circuit breaker, papunta natin sa stop na normally closed na coil. So connect lang na tayo dito, circuit breaker line 1. And then yung stop natin, ito yung pula. Ito yung pula is normally closed na stop. So may nakalagay dyan na 1. So dyan natin yan i-connect. So higpitan lang natin. Sundan lang natin yung diagram natin. Ayun. And then yung number 2 nitong stop is pumunta sa auxiliary ng contactor number 13. And then sa isang start na connection. So kuha tayo dito number 2 ng stop. Yung number 2 ng stop na contact, ito. Ayan. Pumunta sa auxiliary. So kuha tayo ng isang linya guys, kasi dalawang connection yan. Ayun, stop, pumunta dito sa start. So yung start natin, may isang contact, ito. Higpitan lang natin. Ayun. Ito na. Ito na. So ito na yun guys. Yung sa isang connection ng start is pumunta siya sa normally open ng contactor. Ito yung auxiliary. So ito yung number 13 dito. Connect lang natin to. And then yung isang connection ng start is pumunta siya sa number 14 ng auxiliary. Ito, number 14. And then, pumunta din siya sa isang coil. So, bali dalawang wire ang ilagay natin dito. Dito, isa lang. Kasi, doon natin kukunik sa kabila. Ito na yung isang linya. Sa start, dumiretso siya sa number 14. So, number 14, susuplayan niya din yung isa dito, papunta sa coil. Sundan lang natin yung diagram natin. Ang number 14 is normally open. So, yan na siya guys. Nakakonect na yung normally open natin yung number 14 dito sa start. Yan. Ito siya, ito. Pumunta dito. Kaya i-connect natin yung number 14 papunta sa coil. Ito. I-connect natin yung coil niya na A1. So, ito yung A1 dito. Okay, tapos na yung line 1 natin. So, ang gagawin natin, dito na naman tayo sa line 2. Yung line 2, makita natin dito, duman circuit breaker.
pumunta ng overload relay na normally close. So yung normally close natin, ito yung 95 saka 96. So connect natin yung line to ng breaker. Papunta sa overload na 96. So ito yung overload natin, contact dito. Ito yung 96 nya. Ipitan lang natin, guys. Okay. Isang linya na lang, guys. So yung labas niya ng 95 is papunta na sa coil ng contactor. Ito. Ipit natin dito. Halos kumpleto na yung wiring natin. And then, kukunik natin sa coil ng contactor line 2 or ito. Okay. So guys, tapos na yung ating control circuit, guys. Ngayon, susubukan natin kung gumagana ito, guys. So, pindutin natin yung start. O, gumana siya. Yung stop. Ngayon, lalagyan na naman natin ng load yan, yung motor. So, dito, sa line 1, line 2, line 3, susuplayan natin yan. So, kukuha lang tayo ng wire, guys. Ito yung supply niya na 3-piece, guys. Yung tatlo na yan, kukunik natin yan. Kasi itong 3-piece nakakunik dito sa panel na to. Ngayon, guys, ang ikukunik naman natin, guys, itong motor na to. Ito yung wire nya. 3-piece motor yan siya, guys. So, i-connect natin yan dito sa baba. Kasi ito yung sa load side ng motor. T1 dito, T3. Okay, guys. Ngayon, guys, subukan na natin yung ginawa natin. Yung motor is, ito yung wire nya. Papunta dito. Ito. Nakakunik na yan siya, guys. And then yung supply ng 3-piece natin, dito nakakunik din sa line 1, line 2, line 3. Guys, pindutin ko na yung push button on. Off natin. Okay, guys, gumana yung ginawa natin. Isa pa. I-off. Okay. Okay, guys, karagdagan po, guys, i-explain ko lang din po sa inyo itong diagram, guys. Yung line 1, guys, di ba, pumunta sa dito sa stop number 1 hanggang dito sa 2 is kasi naka-normally close, and then dito sa auxiliary number 30 natin. So ito putol. So wala nang kuryente dito. So hindi gagana to. So yung line 2 natin, diretso sa circuit breaker, tapos overload, naka-normally close to, guys. Sigurado dito, diretso yung kuryente natin sa coil ng contactor. So, lang line 2 natin is may supply na yan. So, yung line 1 natin wala pa. Hanggat hindi natin pinupush tong start. So, pag i-push natin yung start, pag push natin yan, diretso yung kuryente sa coil. So, magkukumpleto circuit na, complete circuit na tong coil natin. Pag mag-complete circuit na yan, siyempre, mag-hold itong 13 na normally open. So, magkuklose yan. Pag normally close na yan, yung kuryente dito, dumaloy na papunta dito. Kahit bitawan mo itong start, ay hindi pa rin mamamatay itong contactor natin unless, guys, kung hindi natin pinindot tong stop. So, pag pindot natin ng stop dito, so magpuputol yung kuryente dito. So, ito mag-o-open na naman, and then ito, wala nang supply. So, yun yung pag-off nyan. Ganun lang, balik lang din yung start, pindutin mo. Pag pindot mo ng start, kasi nandito yung kuryente, kasi naka-close to. So, magko-close din to, nadalo yung kuryente sa coil. Okay, guys, hanggang dito na lang po ang aking video tutorial sa araw na ito. Kung nakatulong ang video ko sa iyo, kung hindi ka pa nakasubscribe, maaari mong pindutin ng subscribe.
pindutin na rin yung like at notification bell para ma-update ka kung may bago akong video. Kung may nais ka pong malaman ay pwede ka pong mag-comment sa baba. Maraming salamat po sa panonood and God bless po.